John chapter 1, verse number 29. Isang verse lamang po ang i-deal natin sa Book of John this morning. Nandiyan na po kayo? Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Dear Lord, salamat po sa opportunity again to preach your word. I pray, be with us this morning. Be with the brethren. Salamat po sa inyo pong paggabay sa amin, even though maulan, even though panahon ay hindi po ganoon maaliwalas. Pero nandito po kami, O Diyos, at wag niyo pong nawang sayangin ang aming panahon ngayon. Ipaunawan niyo po ang inyong salita sa amin. At sa mga hindi pa po nakakilala sa inyong anak, that Lamb of God which taketh away the sin of the whole world, I pray that they might know Him today. And may this be the time that they understand yung kabutihan mo, yung biyaya mo, kung paano ka namatay para sa aming mga kasalanan. Sa po lahat ng purihan pasalamat, in Jesus' name we pray, Amen and Amen. Tayo po'y makakaupo. Okay. So simply, mga kapatid, our topic for this morning is no other than the Lamb of God. The Lamb of God. The Lamb of God. So isa po sa mga glorious theme or titles ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang salita ay napag-aralan na po natin, no, sa verse number 1. One of those are the Word or is the Word. So siya yung Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. That is one title of our Lord Jesus Christ. But other than the Word, He is also the Lamb. Okay? Other than the Word, He is also the Lamb of God. From Genesis to Revelation, may kita natin yung title po na yun na evident sa Scripture. So without further ado, in our text, mga kapatid, number 1, we see John's sermon, mga kapatid. So wala pong iba kundi si John the Baptist pa rin ang nagsasalita, okay, sa atin pong text. And in verse number 29, pagkatapos nung araw o sa susunod na araw, so what is this day? Itong araw po na ito ay pagkatapos na siya ay investigahan o siya ay tanungin sa kanyang pagkakakilanlan. And we understood, mga kapatid, na kilala natin si John, that he is not the Christ, that he is not Elijah, that he is not that prophet, but he is a voice crying in the wilderness and making his straight the way of the Lord. So si John the Baptist, he is not the Lord Jesus Christ. He is not the one who is the Messiah, kundi siya po yung maghahanda ng way before that Messiah. So we should know that. At tinanong siya ng mga pinadala ng mga Pariseo na pag-aralan po natin last week, and he confessed that he is not Christ. Hindi siya si Elijah, hindi siya yung prophet, kundi siya lang siyang tinig. Okay? Yet, pinangako siya from the Old Testament and na-fulfill nung siya po ay dumating, pero siya ay ipinangako para lang ihanda yung daan ng Messiah. That is John the Baptist. So the next day following, sa susunod na araw, nagpatuloy siya ng kanyang pangangaral. At sa kanya pong pangangaral, sabi ng verse number 29, the next day, John seeth Jesus coming unto him and saith. So, mga kapatid, wala pong ibang lugar kundi nandoon pa rin tayo sa Betabara beyond Jordan. The place kung saan po nagbabaptize si John the Baptist. Sa mga presensya ng mga tao na nakikinig sa kanya, yung kanyang ministry ay kanyang pinagpapatuloy, inihahanda yung daan ng Panginoon. Kailan niya i-introduce si Jesus Christ? Sabi ng verse 33, tignan niyo po, baba tayo ng verse. So from verse 29, look at verse 33. Meron kasi siyang kailangan munang makita. Okay? At pag nakita niya yung bagay na yan, ma-identify niya na kung sino yung Lamb of God, kung sino yung Son of God. Sabi ng verse number 33, the Bible says, And I knew him not.
But he that sent me to baptize with water, the same said unto me, upon whom thou shalt see. Okay? So binigyan siya ng direct instruction. Kapag nakita mo tong bagay na to, siya na yon. Okay? Kapag nakita mo na nangyari ito, siya na yung sinasabi ko sa inyo o sinasabi ko sa iyo na darating. Upon whom thou shalt see the Spirit descending. Kung kanino bababa yung Espiritu and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost. That is why when he seeth Jesus Christ, nung nakita niya ang ating Panginoong Hesus kinabukasan, or the next day, according to our text in verse number 29, coming unto him, he knows that he is the Lamb of God. Bakit? He saw that Spirit descend on the Lord Jesus Christ. Nakita niya yung Espiritu ng Diyos na bumaba sa Panginoong Hesukristo. But we will not dwell in that sermon, mga kapatid. We will dwell on our next point. Okay? Not only John's sermon, but number 2, God's sacrifice. Hindi lamang doon sa pangangaral ni Juan, but we will deal most of our time this morning on this thought, mga kapatid, na yung sakripisyo na mula sa Diyos mismo. And what is this sacrifice? So continuing on our text in verse number 29, we see, and the next day John seeth Jesus coming unto him and saith, look at the words, behold, the Lamb of God. Behold, the Lamb of God. Before we deal with the Lamb, before we deal with the Lamb of God, let us look at behold. Ano ibig sabihin ng word na behold? Ano ibig sabihin kapag sinabi ng Bible, behold? Okay? Behold is a word na sobrang daming ginagamit niya. Ibig sabihin, maraming beses siyang ginamit sa Bible. Yung word lang mismo na behold, pag di mo sinama yung beheld, beholdeth saka beholding, 1,326 times ginamit yung word na yun sa Bible. That word lang, yung word lang na yun, behold, 1,326 times ginamit yung salita na yun sa salita ng Diyos. Now, it carries with it the idea of gazing. Looking at, with one's eyes to an object. Ibig sabihin, mga kapatid, to behold, simply put, tignan. Pagmasdan. Okay? Pag sinabi ko, Brother Kaiser, behold this. Sabihin, Brother Kaiser, tignan mo to. Okay? Pagmasdan mo to. Tuunan mo ito. It gets your attention. Tama? O kahit Englishin mo eh. Kung may isang tao, kung may isang tao dyan na darating, o isang tao niya na gusto mong kunin attention, sabi mo, tingnan nyo to, tingnan nyo to, tingnan nyo to. Okay? Kukuha mo na attention agad. Bakit? Ano yung kailangan ko tignan? Behold. Okay? That is the word. Many times sa Bible, ginagamit po yung salita na yon to get the attention of people. Na tignan nyo yung bagay nito. Now, I'll give you examples in the Word of God kung saan po ginamit yung salitang behold. Now, Numbers chapter 21. So, hindi natin titignan yung buong 1,326 na pagkabanggit ng word na behold, salita ng Diyos, but just some samplings. Na ito yung mga pagkagamit ng word na behold na memorable. Ito yung mga pagkagamit ng word na behold na somewhat notable. Ibig sabihin, talagang maaalala mo siya. In Numbers chapter 21, salamat po. Numbers chapter 21 verse number 9. Numbers, book of Numbers. Okay? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. In Numbers chapter 21 verse number 9. Nandiyan na po kayo? Amen. Ako wala pa. In verse number 9, ito pong sabi ng Bible, And Moses made a serpent of brass. So si Moses ay gumawa ng isang ahas na gawa po sa tanso and put it upon a pole. Okay, gumawa siya. So kung ito yung tanso, halimbawa tanso yan, gumawa siya ng pole, may pole, tapos gumawa siya ng tanso na ahas. Okay? Alam niyo yung Mercury Drugstore? Parang ganun. Okay? Yung may ahas na pole. Okay. Now, and Moses made a serpent of brass and put it upon a pole, and it came to pass that if a serpent
had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. In the Old Testament, itong nation of Israel, there was a time that they sinned against God. They murmured. Alam niyo yung mga tao na to, walang pinagkaiba po sa atin ngayon. Puro sila reklamo. Puro sila murmurings. Okay? Yan yung nation of Israel. And in the wilderness, there was a time na nagpadala na ng Diyos ng mga ahas na pagkakagatin sila. Pero as a way out, as a way of salvation, gumawa si Moses ng serpent na brass, na tanso. At kapag tumingin sila doon sa serpent na yun, kahit kinagat sila ng ahas, hindi sila mamamatay. Hindi sila, kumbaga, walang talab yung kamandag sa kanila. Pero pag tinignan nila yung sugat nila lalo, pag tumingin sila ng tumingin dun sa sugat nila, tinignan nila yung kagat sa kanila ng ahas, mamamatay sila. Ang kailangan lang, to behold. To behold. Okay? Ang sabi dyan, no, sa verse number 9, ang sabi ng Bible, when he beheld the serpent of brass, he lived. Mga kapatid, dyan kinuha ng awit yung konsepto. Kaya may mga awit tayo na look and live. My brother live. Why? Wala silang ibang gagawin. Hindi nila kailangang yung kanilang sugat na talagang kamandag. Siguro noon, hindi natin alam kung cobra yun or something. Basta serpent na ito, nakakamatay talaga yung mga kagat nitong mga ahas na ito. Pero kapag nakagat sila, pag nag-focus sila doon sa sugat nila, pag nag-focus sila doon sa kagat ng ahas, mamamatay sila. Pero pag tumingin sila doon sa provision ng Diyos, mabubuhay sila. Walang pinagkaiba, mga kapatid, sa ating panahon. Kung papaanong kapag nag-focus ka sa kasalanan mo, hindi ka maliligtas. Why? Kahit anong gawin mo dyan sa kasalanan mo, kahit anong hugas mo, kahit anong gagawin mo dyan sa sugat na ginawa ng kasalanan, hindi mo yan maaalis. Pero kung titingin ka kay Kristo, kahit gaano pa kalala ang kasalanang ginawa sa ating buhay, tayo po ay maliligtas. Look and live. That is one of the notable mention of the word behold in its past tense, beheld. Another passage, Isaiah chapter 7. Isaiah chapter 7 verse number 14. Isaiah chapter 7 verse number 14. This is a prophecy about our Lord Jesus Christ. This is a prophecy about our Lord Jesus Christ. Isaiah chapter 7 verse 14. Okay? Verse number 14, the Bible tells us, therefore, the Lord himself shall give you a sign. And what sign is this? Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. So ginamit yung salita na behold to get your attention, mga kaibigan, mga kapatid, that there is a virgin, somebody, a woman that had known no man. Ibig sabihin, wala pang nangyari sa kanila ni Jose. But this Mary, mga kaibigan, mga kapatid, in the Bible, this Mary, na kung saan, sabi ng Biblia, she is a virgin, and yet she conceived. Why? Because of the Holy Ghost. Not of the will of man, but of the will of God. Imposible yun sa ating panahon, mga kapatid, di po ba? Ang isang birhen, ang isang kagaya ni Maria na wala pa nangyayari sa kanila ni Jose. Yes, sila ay betrothed, pero wala po sa kanilang nangyayari pa. Pero ang sabi ng Biblia, this is the sign na ibibigay ng Panginoon. Behold, look at this. Tumingin ka dito. A virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Bakit ganun na lamang yung emphasis natin, mga kapatid, on the virgin birth? Bakit ganun na lamang yung emphasis natin sa kaibahan ng pagkapanganak ng ating Panginoong Jesucristo? Because the Lord Jesus Christ is hindi katulad ng kahit sinong tao. Tayong lahat na pinanganak dito sa lupa ay meron pong kasalanang taglay na. We have a sinful nature. But the Lord Jesus Christ doesn't have a sinful nature. Wala siyang kasalanan sa kanya. Nung pinanganak siya ay pinanganak na walang kasalanan. Nung pinanganak ka at pinanganak ako, we have a sinful nature in us because we are sons of Adam. Nandiyan po tayo. We are sons of Adam. At kung ititrace mo iyong pagkatao, kung ititrace mo kung saan ka nang galing,
Nanggaling ka sa tatay mo, tatay mo, tatay mo, tatay mo, Adan. But the Lord Jesus Christ, His Father, is not Adam. His Father is that from above. Amen. Behold, a virgin shall conceive. Jeremiah chapter 32. Jeremiah chapter 32. Another prophet by the name of Jeremiah, in Jeremiah chapter 32, verse number 27, another example of how the word behold was used in the Bible. Jeremiah chapter 32, verse number 27. Are you there? Ang sabi ng Bible, behold, I am the Lord, the God of all flesh. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng laman o nabubuhay. Is there anything too hard for me? Is there anything too hard for me? Mga kapatid, let us know, makilala natin ang ating Diyos. Behold our Lord! Behold our God! Is there anything too hard for Him? Meron bang bagay na sobrang hirap para sa Kanya? Amen. Behold that God. In Psalm 133, another example on how the word behold was used in the Bible. Psalm 133, verse number 1. Book of Psalm, chapter 133, verse 1. Ang sabi ng Bible, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Amen. Masarap talaga pong tignan. Masarap talagang pagbasdan kapag ang mga kapatiran nagkakaisa. Kapag ang mga kapatiran nagtutulungan. Kapag ang mga kapatiran sama-sama sa gawain ng Panginoon, nag-a-achieve ng mga bagay na tulong-tulong kaysa nagkakagatan, kaysa nag-iiwasan, kaysa nagbabakbakan, mga kaibigan, mga kapatid. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. 1 John. Talon tayo, 1 John. Okay? Sa dulo ng inyong Bible, malapit po sa Book of Revelation, 1 John. Hindi po Book of John, 1 John, chapter 3. 1 John chapter 3, verse 1. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. You see, ginamit yung word na behold dito para sabihin, pagmasdan nyo, tignan nyo, anong uri ng pag-ibig ang pinamalas ng Diyos sa atin, na tayo'y dapat tawaging mga anak ng Diyos. Amen. Tandaan po natin, mga kaibigan, mga kapatid, nobody here, walang kahit sino sa atin ang deserving sa pag-ibig ng Diyos. We all deserve the wrath of God. We all deserve to go to hell. We all deserve na tayo po'y parasahan sa ating mga kasalanan. Kahit yung pinakamabuting tao ay may nagawang kasalanan enough for him to be going to hell. Pero salamat sa Panginoon, behold that manner of love, that even though we were enemies, Christ died for us. Na kahit tayo ay mga kaaway ng Diyos, inibig tayo ng Diyos. Revelation chapter 3, verse 20. Revelation chapter 3, verse number 20. Another example, mga kapatid, ng behold sa Bible, how this term was used. Revelation 3, verse number 20. Ang sabi ng Bible, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Of course, mga kapatid, doctrinally speaking, we're dealing with the 7 churches found in the book of Revelation. We're dealing with the futuristic church found in the tribulation period. But still, the principle is true. Ang sabi ng Bible, ang ating Panginoong Hesus ay tumatayo doon sa pintuan at kumakatok. Bakit? Ang simbahan na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay yung Church of Laodicea.
Okay, ang verse, ito po ang description ng book ng Church ng Laodicea, verse number 15. Hindi malaman ng Diyos kung siya ay malamig o mainit. Mas gusto pa ng Panginoon malaman kung siya ay malamig o mainit. Pero sila ay lukewarm. Verse number 16, yung church na ito lukewarm. Verse number 17, sabi ng church na ito, mayaman ako, increase with goods, have need of nothing, and knowest that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked. Mga kaibigan, mga kapatid, without God, even though we have everything in this life, even though yumaman tayo, dumami tayo, lahat na ari-arian natin ay mag-pile up, without God, we have nothing. Why? One day, we will die. Tama po. Isang araw tayo ay mamamatay. Ang tanong, may madadala ba tayo sa libingan? Ang tanong, yung ating bang maipamamana sa ating mga anak, magiging mabuting katiwala ba sila o magiging katiwaldas? In the end, all our wealth, all our riches will come to naught. But if you have God, kung meron kang Diyos, and you know who the Son of God is, amen. Then lahat ng ating meron tayo dito, at least, meron pakinabang. Kasi magamit mo para sa Panginoon yan. Amen. Nandiyan po tayo. Now, huling paggagamit, last example on this thought, behold. Alam niyo po ito, 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Ano yun, preacher? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Tama? Behold, all things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. So, hindi niya sinabi na, behold, all things are passed away. Hindi doon nakalagay yung behold. Nakalagay yung behold doon sa mga bagay na bago. Kasi aanhin mo yung old things na yun. Tama? Tungkol sa flesh yun. Tungkol sa nakaraan yun. Tungkol sa mga bagay yun na sa ating lumang pagkatao, doon yun nakatuon, mga kaibigan, mga kapatid. Hindi yun importante. Okay? Sa Diyos, kahit ano pa tayo, anong pinanggalingan natin, sino maman tayo sa lipunan, wala naman sa Diyos yan eh. Nandiyan po tayo. Kahit ano pa tayo dati, kahit sino ka pa, maging sino ka ba, sa Diyos, hindi mahalaga yun. Ang mahalaga, kilala mo siya. Ang mahalaga, alam mo kung sino si Kristo Jesus. Amen. Ang Diyos, ito po ang Diyos ha, God is no respecter of persons. Hindi niya tatanggapin sa langit dahil maraming na-donate sa lipunan. Hindi niya tatanggapin sa langit dahil lang mabuting tao, maraming napagamot, maraming napagaling. Hindi yan ang basehan ng Diyos. He only requires one thing from man. And that is, have you trusted in Christ? Have you trusted in Christ? Kasi mga kapatid, kung ang pagbabasihan ng Diyos ay yung naitulong mo sa iba, abay, daig na tayo ng mga pilantropo. Daig na tayo ng mga politiko. Bakit? Abay, ang dami nila tutulungan araw-araw eh. Sa sobrang dami, hindi na nga magkatapos yung pila eh. Tama po ba? And yet, hindi yan ang basehan ng Diyos sa kaligtasan. Bakit? Kawawa naman tayo mga mahihirap, mga dukha, mga pobre. Bakit? Sinong natulungan mo? Kung yun ang basehan ng kaligtasan. Salamat kahit kukunti lang ang ating natulungan, pero kilala naman natin kung saan galing ang lahat ng bagay. At yan ang Diyos. At kung kilala mo ang Diyos, kahit wala ka pang kahit ano sa buhay na ito, kay mayaman ka balang araw. Sapagat lahat ng bagay ay ating mamanahin kasama ni Kristo. Amen. Nandiyan po tayo. Behold. That is why this is the term, balik tayo sa ating talata, na ginamit ni John. John the Baptist uses this term to present Jesus Christ. Amen. Yan yung ginamit niya bago niya sabihin yung title, The Lamb of God. Behold! Parang sinasabi niya sa nation of Israel, parang sinasabi niya sa buong bansa, tumingin kayo! Pagmasdan nyo to! Behold! The Lamb of God. The Lamb of God. Now, let us look at the Lamb. Let us look at that Lamb.
The object, mga kapatid, o yung bagay na dapat mong pagmasdan. Pwede ba namang sabihin sa'yo, tignan mo to, anong titignan ko? Bahala ka na. Hindi. Merong dapat tignan. Kaya sinabi niya, behold. At sabi ni John, behold, the Lamb. Okay? Yung object na dapat mong pagmasdan, yung object na dapat tignan ay walang iba kundi yung batang tupa. Literally, mga kapatid, ang lamb ay, di ba, tinagalog nila yung kordero. Okay, parang ang layo naman kasi, no? Lamb, kordero. Parang masalapit pa sa kaldero, eh, no? Oh? Kung sa ano lang, pandinig lang. Pero, ibig sabihin ng lamb, batang tupa. Okay, sanggol pa nga eh, na tupa. Our Lord Jesus Christ is identified as a lamb. Sa paanong pamamaraan, mga kapatid, siya naging identified as a lamb? Una, by innocency. He is identified as a lamb by innocency. Sa pagiging inosente niya. Acts chapter 8. Acts chapter 8. Acts chapter 8. Acts chapter 8 verse 32. The place of the scripture which he read was this: He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. Yun yung isang bagay na pag napagmasdan mo ang isang tupa, kakatayin na lang, mabait pa. Amen. Gagawin na lang siyang tapa. Hindi pa siya magrereklamo. Yan ang sheep, yan ang lamb. Okay? Try mong kumatay ng baboy. Mano-mano lang, walang tali-tali. Walang maghahawak na iba, ikaw lang. Lalaban yun. Tama po ba? Aso din. 'Di ba? Oh, pasintabi po ha, hindi ko sinasabing kumakain tayo aso dito. Ang sinasabi ko lang, yung mga kumakatay nun, talagang nagwawala. Ang ingay. Okay, lalo na baka, sisipain ka pa. Oh. Pero ang tupa, mga kapatid, di ba? Yun nga description ng Bible, parang dumb pa nga eh. Oh. Dumb before his shearer, so open he not his mouth. Now, Mark chapter 15. Now, this is the example kung paano naging lamb si Kristo dito sa mga gusto na siyang patayin. Ano po? Gusto na siyang ipapako. Paano siya naging parang lamb or as a lamb, mga kapatid? Mark chapter 15, verse number 1. Mark chapter 15, verse number 1. And straightway in the morning, the chief priest held a consultation with the elders and scribes, and the whole council, and bound Jesus, and carried him away and delivered him to Pilate. So, pinadala si Kristo, noong time na ito, okay, nadakip na si Jesus Christ, and dinala na siya kay Pilato. And Pilate asked him, tinanong siya ni Pilate, Art thou the king of the Jews? Ikaw ba yung hari ng Hudyo? And he answering said unto him, Sinabi mo, thou sayest it. And the chief priest, listen, and the chief priest accused him of many things. Ang daming paratang, ang daming pinagsasabi, ang daming mga kasinungalingan na pinapataw sa kanya. Pero look at him being the lamb. But he answered nothing. Tayo mga kapatid, makareceive ka lang ng konting maling pagkasabi sa'yo. Okay, yung reputasyon natin minsan nadungisan lang ng isang kulangot. Ganun lang kakonti. Yung kung papaano ka minalain or papaano nagsabi ibang tao sa atin, naku po, yung reply natin sa Facebook, umaatikabo na agad. But Jesus Christ, when confronted, listen to this, life and death situation na to. Life and death. Bakit? Ipapako siya eh. Kung nagsalita lang siya, absuelto siya, mga kapatid. Bakit? Wala nga nakikitang mali sa kanya si Pilate eh. Walang nakitang mali sa kanya. Absuelto talaga siya sa paningin ni Pilato. Kaya nga naghugas kamay. Bakit? Hindi ko nakasalanan to ha. Wala naman ako nakikitang mali sa kanya. Gusto niyo papako.
Ang daming akusasyon, ang daming mga kung anong sinasabi sa kanya ng mga priest, ng mga sacerdote and leader ng nation of Israel. But he answered nothing. And Pilate asked him again, verse 4, saying, hindi ka ba sasagot? Answerest thou nothing? Behold, how many things they witnessed against thee. Tingnan mo, ang dami. Dami nilang pinagsasabi tungkol sa iyo. But Jesus yet answered nothing. So that Pilate marveled. Mga kapatid, hindi mapufulfill ni Jesus Christ yung pagiging lamb kung siya ay magsasalita pabalik nung time na ito. But He is the lamb. And as the lamb, He must be innocent. At kahit papatayin na, hindi pa rin nagrereklamo. Nandiyan po tayo? A lamb by innocency. Ano pa? A lamb by prophecy. A lamb by prophecy. As early as Genesis chapter 3. As early as Genesis chapter 3 verse 21. We have the foundation ng lamb sa Bible. Bakit po? Nung pinalayas na ng Diyos si Adan at si Eva sa hardin na kung saan nilagay sila ng Panginoon dahil sila'y nagkasala, lalo't higit si Adan ay nagkasala sa Diyos, dinamitan ng Diyos ng coats of skins si Adam and Eve. And unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Okay? Hindi sila dinamitan ng Diyos gamit po yung, alam nyo, yung tinatanggal kasi yung sa ship eh. Yung sa tupa, tinatanggal po yung balahibo nun. Tama? Okay? Ginagawa ring damit yun. Ang di ako nagkakamali, tawag dun wool. So tinatanggal yun. Hindi yun yung pinangdamit sa kanila. Skin mismo, balat. At pag binalatan mo na yung hayop, buhay pa ba yung hayop? Ibig sabihin, para damitan ng Diyos si Adan at Eva dito, kailangang may mamatay na hayop. Nakuha niyo po? Doon pa lang nakalagay na yung foundation. That's why, Genesis 4, may anak si Adan at si Eva, ang pangalan ng isa ay Abel, ang pangalan ng isa ay Cain. In verse number 4, si Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. Nakita niyo po kung ano yung kanyang occupation. Nakita niyo po kung ano siya. Siya po ay isang shepherd. Siya po ay nangangalaga ng flock. And that is a sheep, mga kapatid, and goats. So, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. Why? Because his offering has blood. Yung inalay ni Abel ay may dugo. Yung inalay ni Cain ay walang dugo. Kapag nag-offer ka sa Diyos in the Old Testament, it's very important. Principle yon na may blood. Why? Kasi doon mo lang makikita yung sacrifice na magaganap. Bakit? Kasi yung buhay ng hayop na yon na wala namang kasalanan ay kinitil o tinapos. Genesis 22. Genesis 22. Genesis chapter 22, we have our dear man Abraham. And one time, tinugon na ng Diyos yung pangako niya kay Abraham. Sabi ng Diyos, di ba? Magkakaroon ng anak si Abraham in his old age at tinupad na ng Diyos not with Ishmael but with Isaac under Sarah. Ibig sabihin mula mismo sa kanyang asawa kay Sarah nagmula si Isaac. But one time, the Lord asked something from Abraham. At dito natin makikita kung gaano talaga nananampalataya si Abraham sa Diyos. Bakit? Isipin mo, ang tagal na panahon niyang hinintay si Isaac. Ang tagal na panahon niyang hinintay yung kanyang anak na ito. Tapos sabi ng Diyos, bigay mo nga sa akin yan. Genesis chapter 22. Tignan niyo po kung gaano to katindi. Verse number 2 muna. And he said, take now thy son, thine only son Isaac. Binigyan diin ng Diyos.
whom thou lovest. Pakikuha mo nga yung anak mo na mahal mo, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. Siguro po kung tayo, no? Kayo po ay may anak na sobrang kulit, sila yung i-offer niyong una. Kung merong sinabi ng Diyos, paki-open nyo nga yung mga anak nyo, oh Lord, ito, iuna mo to. Ito, mahal na mahal ko to. Wag. Ito, mabait tong bata na to. But, kidding aside, mga kapatid, this is a serious matter. Remember, pinalayas ng Diyos, or pinaalis na din, dahil kay Sarah, pinaalis na mula doon sa fold nila si Hagar saka si Ishmael. So wala nang ibang anak to si Abraham at this point. Si Isaac lang ang nakatira sa bahay. Sabi ng Diyos, pakikuha mo nga yung anak mo na mahal mo. At mga kapatid, ang isa sa makikita natin dito, okay? One thing lang to note, wala kang mabasa dyan na kinausap din ng Diyos si Sarah. Okay? Palagay nyo, kung kinausap ng Diyos si Sarah, papayag si Sarah? Wala, kinausap niya lang si Abraham. Sabi niya, Abraham, pakikuha mo nga yung anak mo. Offer mo sa akin na sa burnt offering. Sumunod si Abraham sa sinabi ng Diyos. Verse number 6 na tayo. And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. Mga kapatid, nung nandun na sila sa paanan ng bundok, pinabuhat ni Abraham sa kanyang anak, o ito, yung kahoy. Yun yung gagamitin para iaalay nila. At dito sa storya na to, si Isaac yung iaalay. And laid it upon Isaac his son, and he took the fire in his hand and a knife. And they went both of them together. Verse 7, nakahalata na si Isaac. Teka, umaakyat kami ng tatay ko dito sa bundok. Alam ni Isaac na nag-o-offer ang tatay niya sa Diyos. Alam yun. Okay? Pinapractice niya yun eh. Nag-o-offer siya sa Panginoon talaga ng hayop. Ngayon, nakahalata na siya. Teka, wala namang hayop na kasama dito. Ako lang Teka. So nagtanong na siya. Verse number 7. And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father! And said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Nandito na yung apoy. Nandito na yung kahoy. Nasa saan na yung lamb? But look at, ito po makikita ko, mga kapatid, dito mo makikita yung faith ni Abraham. Verse number 8. And Abraham said, My son, God will provide Himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Hindi sinabi ng Bible that God will provide a lamb. Okay? Pero sinabi ng Bible, God will provide Himself a lamb. Ano ibig sabihin, mga kapatid? This is a prophecy that one day, God will Himself be the lamb. Ang Diyos mismo yung magiging kordero. Ang Diyos mismo ang magiging tupa. Nakuha niyo po? But at this point, Abraham knew na magpo-provide ang Diyos ng lamb. Verse number 9, and they came to the place which God had told him of, and Abraham built an altar and laid the wood in order. Imagine niyo, no? Gumawa siya ng altar. At sa paggawa ng altar, naglalagay ng bato. Okay? Naglalagay po ng bato. At yung dala-dala nilang kahoy, sinet up niya na. Sineset up niya na. And bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. Gusto ko po makita natin dito, hindi lamang yung pananampalataya ni Abraham, pero yung pagsunod din ng kanyang anak. Amen.
Isipin mo, ganun siya katiwala sa tatay niya. Alam niya na yung mangyayari. Isipin mo, tinali. Siya tinali. Tapos pinahiga siya doon. Anong gagawin sa kanya? Hindi alam niyang, sunugin ako Kung gagawin niyo po yan sa mga bata dito sa church, mag-aaway kayo ng bata Sasapaking ka pa, ko sa akin. Ha? Pero mga kapatid, nakita niyo po yung pagsunod. Bakit? Ang pinipicture kasi nito, yung obedience ni Kristo sa kanyang Ama. That when He comes, even though ang i-face niya death, He will become obedient unto death, even the death of the cross. Kaya po mga kapatid, yan na, nakalatag na si Isaac, nilagay na ni Abraham si Isaac doon sa altar, doon sa kahoy, and Abraham stretched forth his hand. Mga kapatid, kikitilin na why? Bakit meron siyang kutsilyo? Okay, bakit meron siyang kutsilyo? Ang offering, ang sacrifice, kailangan i-shed mo muna yung blood. Tama? You will shed the blood first, then you will burn it with fire. Yun yung mangyari. That's why, ito na yung kutsilyo, no? Ito na yung kutsilyo ni Abraham. Talaga pong hahatawin niya na, wait. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. Siguro, no, kung ikaw si Abraham, yung pawis mo, butil-butil na dito. Tapos, wala na tong anak ko talaga. Hindi ko alam kung lumuluha siya, mga kapatid. Pero kung kayo po yung magulang, ano pong mararamdaman niyo? Kung kayo po yung magulang, nagagawa nun, no? Ano kayo maramdaman niyo? So, pwede lang tayo mag-assume, no? Baka umiiyak din si Abraham. But, ilalay niya na. And ibig sabihin, ready na talaga siya to strike. Okay? Ready to strike na siya. But, buo na loob niya, mga kapatid, dahil hiningi ng Diyos, tinawag siya mula sa taas. Pero nakahinga siya ng maganda-ganda, no? Pero yung hinuhold niya yung breath niya, biglang pagsabi, Abraham! Abraham! Yes! Dito po ako! Here am I, Lord! And he said, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram. So ang ram naman ay mature na tupa. At lalaking tupa yun. A ram caught in a thicket by his horns. Mga kapatid, all this time, meron pala doong tupa na nakatago lang. At pagkakita ni Abraham, yun yung inalay niya sa Panginoon. Mga kapatid, ano namang pinipicture nung ram na yon? Mga kapatid, ito yon. Kung merong dapat mamatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo yun. Tama po? Kung merong kailangang mamatay dahil sa ating mga kasalanan, tayo mismo yun, hindi iba. Pero yung ram na yun, kinuha niya yung place ni Isaac. Sa ating part, mga kapatid, tayo si Isaac. Kinuha ni Kristo yung lugar natin para hindi tayo yung mapahamak. Amen! Behold the Lamb! That Lamb of God, mga kapatid. He is the Lamb by prophecy. Another Exodus chapter 12. Exodus chapter 12. Now, this is about the Passover Lamb. Exodus chapter 12, verse number 1. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb, according to the house of their fathers, a lamb for an house. So bawat tirahan, bawat bahay, isa pong tupa. Isang batang tupa.
Verse number 4, and if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. Your lamb, itong requirement sa isang tupa, shall be without blemish. Dapat spotless, dapat magandang klase, dapat pristine. Hindi pwede yung pilay, hindi pwede yung banlag, hindi pwede yung meron siyang batik-batik sa kanya. Dapat without blemish. A male of the first year, he shall take it out from the sheep or from the goats, and he shall keep it up until the 14th day of the same month. And the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. So papatayin on the 14th day, papatayin po yung lamb na yon. And they shall take of the blood. Yung dugo ng lamb na yon na para doon sa household, para doon sa bahay, ay kukunin nila yung dugo at lalagyan po nila yung kanila pong poste ng kanilang bahay. On the doorpost, mga kapatid, two side posts on the upper doorpost. So, of the house wherein they shall eat it. Okay, doon sa bahay kung saan nila kakainin itong tupa na ito, doon sila maglalagay ng dugo. And they shall eat the flesh in that night, roast with fire and unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire. His head with his legs, and with the pertinence thereof. And ye shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning ye shall burn with fire. And thus shall ye eat it, with your loins girded, and your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover, for I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all, neither shall there be... saan ako? Tumalon. Next page. The firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt I will execute judgment. I am the Lord. Listen. This is verse number 13. And the blood shall be to you for a token upon the houses where ye are. And when I see the blood, I will pass over you. And the plague shall not be upon you to destroy you, when I shall smite the land of Egypt. Noong time na ito, bago sila palayain ng Diyos completely out doon sa matinding pagpapasakit at pagpapahirap na ginagawa ni Paraon para po sa bansang Israel. Ang ginawa ng Diyos, sabi niya, kumuha kayo ng tupa, at yung tupa na ito na first male of the first year, ay kailangan nyo itong sunugin o kailangan muna yung dugo niya, ilagay nyo sa inyong pintuan or sa doorpost nyo. At yung tupa na ito, kailangan nyo sunugin at kainin at walang dapat matira sa umaga. At ang sabi ng Diyos, kapag nakita ko yung dugo, yung blood, dyan sa poste ng inyong bahay, doorpost sa harapan yun I will pass over you. Pero yung mga hindi niya makikitaan ng dugo, okay? Yung mga hindi niya makikitaan ng dugo dun sa doorpost, yung firstborn, yung panganay, mamamatay. At mga kapatid, that night, nung nangyari po yun, napakaraming mga Egyptians ang namatayan ng panganay. Bakit? Dahil di sila naglagay ng blood. And mga kapatid, mga kaibigan, mga kapatid, kung ikaw o ako ay hindi taglay ang dugo ni Kristo, kahit sino ka pa, you will not be spared from the wrath of God. But if you have the blood of Christ, kahit ano pang kasalanan na gawa mo dati, God will pass over you. You are saved, you will not be condemned. Amen. Behold the Lamb. Behold the Lamb. Not only the Lamb by innocency, hindi lamang siya isang tupa o isang kordero doon sa kanyang pagiging inosente bagkos sa isang propesiya. Lastly, mga kaibigan, mga kapatid, He is a Lamb
by proxy. He is a lamb by proxy or substitution. Leviticus chapter 4. Leviticus chapter 4. Leviticus chapter 4 verse number 32. Leviticus 4 verse number 32. Ano sabi ng Bible? And if he bring a lamb for a sin offering, he shall bring it a female without blemish. And he shall lay his hand upon the head of the sin offering, and slay it for a sin offering in the place where they kill the burnt offering. And the priest shall take of the blood of the sin offering with his finger, and put it upon the horns of the altar of burnt offering, and shall pour out all the blood thereof at the bottom of the altar. And he shall take away all the fat thereof, as the fat of the lamb is taken away from the sacrifice of the peace offerings. And the priest shall burn them upon the altar, according to the offerings made by fire unto the Lord. And the priest shall make an atonement for his sin that he had committed, and it shall be forgiven him. Kung hanggang ngayon, di nyo pa po nakukuha, be this known unto all men. Be this known to every one of us. From the beginning, tinuturo ng Diyos ang prinsipyo. Mula sa pasimula, tinuturo na ng Diyos yung prinsipyo. Ano yung preacher? Na merong inosenteng hayop na mamamatay dahil sa kasalanan ng tao. Tanungin ko po kayo, anong kinalaman ng tupa sa kasalanan ng tao? Nung gumawa ba tayo ng kasalanan, nag-contribute yung hayop? Wala. Pero, sa umpisa pa lang, tinuturo ng Diyos, dahil nagkasala ang tao, may mamamatay in your stead. Salamat mga kapatid. Thank you sa Panginoon. Instead na ako yung mamamatay para sa aking kasalanan, kinuha ni Kristo yun. Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53 verse number 7. He is a lamb by proxy. Isaiah chapter 53 verse number 7. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. In 2 Corinthians, verse number 9 to 11. Verse number 9 to 11, same passage. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence. Remember this, walang ginawang kasamaan, walang ginawang kasalanan ng Panginoong Hesus. Neither was any deceit in his mouth, yet it pleased the Lord to bruise him. He had put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. One thing for sure, si Kristo hindi namatay dahil sa kasalanan niya. Dahil wala siya nun. Si Kristo namatay dahil sa kasalanan ko at kasalanan mo. Preacher, hindi ako ganun kasamang tao. Di ko tinatanong kung wala kang criminal record o malinis ang record mo sa NBI. Hindi yan ang ating pinag-uusapan. Sa korte ng tao, maaaring ikaw ay pasado. Pero sa paningin ng Diyos, wala sa ating pasado. Tandaan mo yung kasalanan lang ni Adan ay pagkain ng bunga na pinagbabawal ng Diyos. Amen. Hindi siya nakapatay ng tao. Hindi siya ng rape. Okay? Wala. Hindi, yung mga kasalanan na krimen na ginagawa natin, hindi siya corrupt. Okay? Hindi siya hindi ganon. So, hindi, yung mga kasalanan iniisip natin na nagagawa sa ating panahon ngayon, hindi ganon si Adan. Pero enough na yun para makondemn ng Diyos. Bakit? Sumuway siya sa Diyos. Know this. Kung iniisip natin na tayo ay mabuti sa paningin ng Diyos, think again. Nobody is good enough in the eyes of God. Bakit? Bakit pa kailangan mamatay ni Kristo kung mabuti naman na tayo?
Bakit pa kailangan ni Kristo mapako sa krus kung okay ka naman na pala? Nagsayang lang siya ng pagod. Nagsayang lang siya ng oras. Nahirapan pa siya. Tama? Pero kung bakit niya ginawa yun ay dahil sa kasalanan natin, then understandable. Bakit? Kasi tayo mismo hindi natin kayang bayaran ng ating kasalanan. Kung meron po sa atin dito nag-iisip na okay na siya sa buhay. Dahil okay naman eh. Masarap naman ang buhay. Okay naman. Nandito po kami para sabihin na that's not true. That's not true. Bakit? Dahil merong judgment na naghihintay sa lahat ng tao. And this judgment, nobody could escape. Okay? Dito sa lupa, may mga nalalagpasang judgment. May mga nababayarang mga tao. May mga kakilala na nakakalusot. Sa Diyos, wala. Amen. Dito sa lupa, maraming injustices. But with God, that is the real justice. Nobody could escape from Him. Walang makakatakas sa Kanya. Walang makakalagpas sa Kanya. That is why, what I'm preaching to you this morning, you need that Lamb to substitute for you. Bakit? Kung tayo lang, hindi tayo masisave sa ating sarili. Pagbigyan natin, sabihin mo, mabuting tao ka. Okay? Sabihin natin, sige, timbangin ko yung mabuti ko sa mabuti sa masama ko nagawa. Sa palagay mo, yung mabuti mo magawa, mas matimbang sa masama. Siyempre, bias tayo. Sa sarili natin yun eh. Sabihin natin, mabait tayo, mabuti tayo. So, mas bias tayo. Pero at the end of the day, mga kapatid, sa paningin ng Diyos, yun naman yung mahalaga eh. Hindi naman sa paningin mo eh. Paningin ng Diyos. Bakit? Siya ang hatol eh. Siya ang hukom. Di ka makiklear ng sarili mo. Isang bagay yan. Mula lumantipan, tinuturo ng Diyos, may namamatay instead of man. May hayop na tinitigis yung dugo, may hayop na sinusunog, may hayop na namamatay, ang dami-dami. Kung bibilangin siguro kung gaano karami mga tupa yung namamatay nung time na yon o mga hayop sa Old Testament, sobrang dami po mga kapatid. Kaya hindi pwedeng wala silang alaga nun eh. Pag nagkasala ka, kailangan mo mag-alay eh. Eh gaano kaya karaming kasalanan na gagawa nila? Ang dami nun, mga kapatid. To show man that he is guilty before God. Kaibigan, kaya hanggang ngayon di ka paligtas, kaya hanggang ngayon di mo patiyak yung buhay na walang hanggan, ito po. Kasi ayaw mong umamin na makasalanan ka. Ako, bago ako naligtas, kailangan ko aminin sarili ko, ang kaligtasan hindi dahil anak ako ng pastor. Ang kaligtasan hindi dahil nagpipreach ako. Ang kaligtasan hindi dahil nasa church ako. Ang kaligtasan ay walang iba kundi dahil kay Kristo lang. Nung time lang ako na yun na-save. Matagal na ako dito sa simbahan, pero hindi pa ako ligtas. Why? I think, tinanggap ko na si Kristo eh. Ilang beses na eh. Natatakot nga ako, every patay na lang, every may lamay, tinatanggap ko si Kristo eh. Bakit? Nagtatanong ba naman eh, sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Sinong ayaw mapunta ng impyerno? Eh, sino ba naman gusto mapunta ng impyerno? Siyempre, lahat gusto mapunta ng langit. Tama. Ang problema, ang naituro, pupunta ka pala ng langit based sa ginawa mo, hindi sa ginawa ni Kristo. Yun ang delikado. Amen. We go to heaven not because of who we are, but because of that Lamb. But because of that Lamb. Now, I'm continuing on my thought. So, balik po ako doon. The Lamb. Now, the Lamb of God. Hiniwalay ko yon. Bakit po? Dahil hindi siya Lamb na based lang sa sarili niya. Siya ay kordero mismo ng Diyos. The promised Lamb from the Old Testament, ito na. Public appearance na through the ministry of John the Baptist. Alam niyo, si John the Baptist, pwede niya namang i-identify si Kristo bilang Christ na. Behold! The Christ. Behold!
Okay, the prophet. Pwede niya namang i-identify si Kristo ng ganun eh. Or, behold, your king. Bakit? He is the king. Pero bakit sinabi ni John the Baptist, behold, the Lamb of God. Bakit kaya mga kapatid? Kasi yun yung pinaka-importanting madil sa bayan ng Israel. Yes, under sila ng Roman oppression. Yes, yung Roma ay nakataas sa bansang Israel. So yun yung nag-ahari nung time na yun. At gusto ng mga Hudyo na mapalaya sila mula doon sa oppression na yon ng Rome. At inuna si Jesus Christ. Yes, nandito na yung pag-asa namin. Pero pinakilala siya, not yet as the king, though he is the king. He is the Lamb. So last point, mga kapatid, not only John's sermon, not only God's sacrifice, but the Lamb's salvation. But the Lamb's salvation. Makikita natin doon sa last phrase ng ating talata, John chapter 1, verse number 29. Makikita natin dyan, behold, sabi ni John, behold, the Lamb of God. But don't forget kung anong sinabi ng dulo. Which taketh away the sin of the world. Which taketh away the sin of the world. Alam nyo yung mga disciples si Jesus Christ, nakakalungkot no, nakasama niya ng 3 taon. Pero alam nyo, iba pa rin pala ine-expect nila. Luke chapter 24. Luke chapter 24. Iba yung ine-expect nila. Halimbawa, itong mga disciples na ito. Luke chapter 24, on the road to Emmaus. Verse number 21. Ang sabi nila, nag-uusap silang dalawa. Sabi nila, but we trusted that it had been He which should have redeemed Israel. So ang konsepto nila, ito na dapat yung magtutubo sa amin. Ito na yung mag-aalis sa amin sa hirap. Ito na yung magpapawala sa amin. Itataguyod na yung kaharian. And beside all this, to this is the day, the third day, since these things were done. Kaya ni-rebuke sila ni Jesus Christ. Verse number 26. Sabi ni Jesus Christ sa kanila, dahil di nila kilala yung kausap nila, ought not Christ to have suffered these things and to enter into His glory? Mga kaibigan, mga kapatid, ang problema sa kanila, gusto nilang mangyari itong kingdom. They are looking for the kingdom. But before the kingdom, remember, is the suffering of Christ. Suffer muna. Suffer muna before glory. Yan ang sinasabi ng prophecy. Pero, yung mga disciple ni Jesus Christ, okay, tao yan. Okay, yung mga disciple ni Jesus Christ, hindi nila pinapansin ito. Ang gusto agad nila, yung glory. Ito pang halimbawa kung bakit po ganyan. First Peter 1. Na-realize na lang nila later on. Okay, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1 verse number 11. 1 Peter chapter 1 verse number 11. Searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify when it testified beforehand. Look at the term again. The sufferings of Christ and the glory that should follow. Anong mauuna? Sufferings muna. Ibig sabihin, mauuna muna na maging Lamb of God before the King of Kings. Pero anong hanap ng kanyang mga disciples? They are looking for the glory. But they are dismissing His sufferings. Mga kapatid, kaya maraming mga tao din ngayon ayaw kay Jesus Christ. Ayaw sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang hinahanap nilang Kristo, yung magpapayaman sa kanila. Ang hinahanap nilang Kristo, yung aalisin sila sa hirap. Yung hinahanap nilang Kristo, yung mawawala na lahat ng kanilang mga problema. Kapatid, kaibigan, let me tell you, breaking news. Sa buhay na ito, we will suffer. That is 100% sure. Ayaw mo mag-suffer? Isa lang ang way, death.
Tapos na yun. Wala ka na. Hindi ka na magsasuffer ulit. Okay? But not until we face death. There is still sufferings in this life. Nakakuha niyo po? Wala tayong pinagkaiba sa mga disciples eh. Bakit yung mga disipulo nung time na yon nakatingin sa kingdom, nakatingin sa glory. Gusto nila dumating na yan para yung paghihirap nila sa Roman government mawala na. Nang pinagkaiba sa atin ngayon. Gusto natin kay Jesus Christ ibigay lahat ng kailangan natin na luho. Gusto natin kay Jesus Christ isolve niya yung lahat ng problema natin dito sa mundo. 'Di ba? Mawala yung mga kurap, mawala yung mga kapatid, we are in the present evil world. Kahit ipag-pray mo pa na kunin ni Lord lahat ng mga kurap, kinabukasan mga nganak ulit ang tao, mga kurap pa din. What I'm saying is, sa buhay na ito, suffering will not end. Not until dumating yung kingdom ng Panginoon. But we know, alam natin na hindi yun mangyayari not until may rapture muna. Tama po. If you think the greatest problem of man is poverty, you are wrong. Kung iniisip natin na ang pinaka-problema ng tao kahirapan, kulang sa pera, walang ari-arian, mali po tayo. Hindi yan ang pinaka-problema ng tao. Yan ay isa lamang sa mga epekto ng pinaka-ugat ng lahat ng ito. Ang pinaka-ugat ng lahat ng problema ng tao ay walang iba kundi kasalanan. That's why when John the Baptist, for the first time, recognized Jesus Christ, he said, "Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world." Hindi niya muna sinabi na, "Behold, the King, which will sit upon the throne at Jerusalem." Bakit? Isosolve niya muna yung problema na pinaka-problema ng tao. At yun ang kasalanan. Amen. The problem is not, ang problema, hindi yung kulang tayo sa pera, mababa ang sahod, okay? Hindi po. The main problem of man is sin. Amen. Nandiyan po tayo? Is sin. Yan ang pinaka-problema ng tao. Dapat tuparin ni Kristo lahat na nakasulat sa Kanya, hindi lamang yung ine-expect ng mga tao na gawin niya. Kasi ang ine-expect ng mga tao na gawin niya, ano? Pakawalan sila dun sa kahirapan na ginagawa nitong Roman government sa kanila nung time na yun. Yun yung ine-expect nila eh. Pero hindi po mga kapatid, of course, si Jesus Christ, hindi niya lang tutuparin yung gusto nila. Tutuparin niya lahat na nakasulat tungkol sa Kanya. At kailangan muna, He suffer before He enter into His glory. Tandaan po natin mga kapatid na ang naglagay sa sitwasyong yan, nung time nila Jesus Christ, yung naglagay sa kanila sa sitwasyon na yon, hindi naman talaga yung kapangyarihan ng Roma eh. At kahit pa yung mga nakaraang kingdom before that, ang naglagay doon talaga sa sitwasyon na yon ay sariling kasalanan ng tao. Man's own sinfulness that bringeth forth death. Nandiyan po tayo. Sin is the root. Sins are the fruit. Ang kasalanan, yung singular sin, yun yung ugat. Bunga lamang yung mga kasalanan. Hebrews 9. Kaya nakita nyo, bakit sinabi, which taketh away the sins? Nandiyan po tayo. Which taketh away, anong tinanggal? The sin. Dinil niya yung ugat, hindi yung mga bunga. Okay. Hebrews chapter 9, verse number 26. Hebrews chapter 9, verse number 26. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now once, in the end of the world, hath he appeared to put away, tignan nyo kung gaano ka-consistent yung Bible, to put away sin by the sacrifice of himself. Hindi sins, sin. Okay? Isa pa,
Isa pa, oo. 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians chapter 5 verse number 21. One more round, okay? 2 Corinthians 5:21. For He made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Dinil ni Jesus Christ yung pinakaugat. Amen. Mark chapter 9. Malapit na po tayo magtapos. Amen. Parang di kayo masaya. Mark chapter 9, verse number 31. This is to prove, mga kapatid, na yung mga disciples ng ating Panginoong Jesucristo, they are not looking forward to the cross. Hindi sila naglo-look forward sa sufferings ni Kristo. Tignan niyo po Mark 9, verse 31. For He taught His disciples, and said unto them, the Son of Man is delivered into the hands of men, and they shall kill Him. Papatayin siya. And after that He is killed, He shall rise the third day. So sinasabi ni Kristo, papatayin ako. Pero sa ikatlong araw, babangon ako. Okay? The third day, He shall rise. Verse number 32. But they understood not that saying, and were afraid to ask Him. Alam mo bakit? Kasi ang pinapangaral nila, repent, for the kingdom of heaven is at hand. They're preaching about this kingdom. Okay? Pinapangaral nila tungkol sa kaharian na yan. Ine-expect nila na nandyan na yan, kaya nga at hand na eh. Ine-expect nila, why? Kasi kasama na nila yung king. Kaya hindi nila maintindihan, bakit kailangan niyang mamatay? Why not? Umupo ka na lang agad sa trono. Lord, nandito ka naman lang rin. Diretso ka na sa throne. Be the king. Pero mga kapatid, imagine this. Imagine kung di namatay si Kristo. Imagine if Christ have not suffered. Imagine kung ating Panginoong Jesucristo ay hindi dumaan doon sa paghihirap na kanyang dinaanan doon sa krus. Ang tanong, meron ba tayong kaligtasan? Ang tanong, meron ba tayong buhay na walang hanggan? Ang tanong, meron ba tayong eternal life without that death of Christ and resurrection? Kung iniskip ni Kristo to at dumiretso lang siya dito, He could not provide eternal salvation. Amen. Yun ang problema. Kaya ang dinil ni Jesus Christ when He first comes is sin. Behold, the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Romans chapter 5. Romans chapter 5. Romans chapter 5, verse number 12. Wherefore, as by one man, sin. Nakita nyo yung consistency ng Bible? Hindi niya sinabing sins. Sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for that all have sinned. Talon ka ng verse 18. Therefore, as by the offense of one. Sino yung nagkasala na yon? Si Adan. Judgment came upon all men to condemnation. Listen, that singular sin, that singular offense, yung isang pagkakamali na yan ni Adan, lahat na na-condemn. Lahat na mapaparusahan, lahat na mapunta ng impyerno. Even so, by the righteousness of one, the free-gift came upon all men unto justification of life. Pero sa isa ring pagsunod, katwiran ni Jesus Christ, ang libreng regalo. Hindi lang basta regalo. May mga regalo sa mundong ito na hindi libre. Pero yung regalo ng Panginoon, free. Verse number 19, for as by one man's disobedience, many were made sinners. So by the obedience of one,
shall many be made righteous. Moreover, the law entered that the offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound, that as sin had reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Know this, friends or foes. Sabi nga ng isang preacher, friends or foes. Kung ikaw walang care sa iyong soul, we care for your soul. Dahil kami rin po inibig ng Diyos, minahal ng Panginoon enough na makaabot sa amin yung mabuting balita ng kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaibigan, kung tayo po'y naimbitahan dito or tayo nandito na sa church for a long time, but still have not trusted in Christ, anong pumipigil sa atin? What stops you on trusting on Christ? Let this be clear to everyone. Ang kaligtasan po, hindi pag-attend sa simbahan. Uulitin ko po, hindi porket ang isang tao ay nag-a-attend ng church, ligtas siya. Walang ganyan sa Bible. Ang kaligtasan ay, nagtiwala ka ba kay Kristo bilang nagbayad ng iyong kasalanan? At siya mismo yung kabayaran na yon. Dahil binayaran niya yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng sacrifice niya on His death, burial, and resurrection. Nung siya'y unang dumating, tandaan niyo po ito sa aking pagtatapos. When Christ first came, He is the Lamb to take away the sin of the world. Tama? Inosente, hindi nagsalita, hindi nag-talk back, talagang inakusahan siya, wala siya sinabi. Now, nagbe-benefit tayo ngayon sa ating panahon na hindi ini-impute ng Diyos yung trespasses ng mga sanlibutan sa kanila. Salamat nga sa Diyos. Thank you, Lord. Hindi niya ini-impute. Ibig sabihin, binibigay niya ng chance ang kahit sino ngayon, kahit gaano pa kasama, kahit mga diktador pa ng mga bansa, para maligtas. Imagine niyo yan. Yan ang biyaya ng Diyos ngayon. Pero mga kapatid, tandaan nyo to, hindi forever na yung Lamb of God na ito, lowly and gentle. Why? Last verse, Revelation chapter 6, verse 16. Revelation chapter 6, verse 16. Revelation chapter 6, verse number 16. And said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of Him that sitteth on the throne. Kanino yon? And from the wrath of the Lamb. Nung unang dumating ang ating Panginoong Hesus, He is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Pero pag natapos yung time, kung nasa saan tayo ngayon, when the trumpet sound will sound, pag nangyari yun, tribulation period na po. At yan yung mga event na mangyayari sa time na yon. Haharapin na ng tao ang puot ng kordero. Imagine mo, lamb, may wrath. Yes. Nung first coming niya, siya yung pinatay. Pagbalik niya, massacre na. Because of the unbelief of men. And He will judge this world. But why not? Kaya ito yung admonition ko po, exhortation and beseeching. Sa kanila na hindi pa rin nakakilala sa Panginoong Hesus, sa kanila na hindi pa rin ligtas, sa kanila na ayaw pa rin sumampalataya kay Kristo. Believe on Christ now. He is the Lamb of God, which taketh away the sin of the whole world. Bakit mo pa hihintayin yung wrath of that Lamb? Hindi yung para sa'yo. The grace of the Lord Jesus Christ is what you need. Believe on Christ. Because if this day ends, wala na po. That Lamb will no longer tolerate the sins of men. Ngayon lang po.
Kaya we beseech you by the grace of God, please. Please. Magtiwala na kayo kay Kristo ngayon. Huwag nyo nang hintayin na magka-rapture pa, tas kayo maiwan dito. Bakit nyo gagawin? That is very unwise. What we need is the Lord Jesus Christ. Let's pray. Dear Lord, salamat po sa umaga na ito. Salamat for John the Baptist for declaring who the Lord Jesus Christ is at His first coming. He is the Lamb of God which taketh away the sin of the world. And I pray, dear Lord, na sa mensahe po ngayong umaga, that this message ay tumatak sa puso at isipan ng mga tagapakinig. That the dear Lord God from heaven, His Son, came to earth, became a man to become the Lamb of God. And I pray, Father, na kilalanin namin itong aming Panginoong Jesucristo. Salamat dahil dinil niya on His first coming the sin of the world to provide salvation to anyone who will believe. Salamat po this morning. Salamat po this opportunity to listen to your word. I pray sa mga bisita nandito ngayon. Nawa, they believe on you. They believe on the sacrifice of Christ. They believe on what Christ did for our sins. Sa iyo po lahat ng kapurihan pasalamat. In Christ's name we pray. Amen and amen.